isa po tayo kahapon, Ma'am France, na sa nabanggit ng inibitahan po ng Blue Ribbon Committee o let's call it Cayetanos Black dito po sa ongoing o itong pagpapatuloy po ng pagdinig ng anomalya sa flood control projects. Ma'am France, ano po yung initial reaction natin nung nabanggit po itong ating pangalan na tayo po ay nakatanggap di umano ng mali-maletang pera rin? Well, siyempre ang ating unang reaction dyan ay hindi na tayo nabigla, Bombo Justin, dahil, di ba, kung you remember, noong nagkaroon ng press con, yung 18 former Marines na yan, ay narinig na rin natin yung pangalan ko dyan. Siyempre, pinabubulaanan natin yung mga binabanggit nitong Marines na ito dahil nga unang-una, hindi naman kami involved sa mga flood control projects. No? Wala ang makabayan ng mga flood control projects, wala kaming insertion ng mga infrastructure, allocables, and therefore walang mga kickback or mga SOP. Kaya hindi kami kabilang dyan. Kaya mini-maintain pa rin nila no, yung kanilang pagsisinungaling na involved kami dyan. At sinasabi nila na lagi daw namin kausap si Saldico at paglabas daw namin ay meron na kaming paper bag. Pero hindi naman sinabi kung ano ba naman yung laman yung paper bag. So talagang vague insinuations, no? Kaya talagang masasabi natin na na talagang kasinungalingan dahil wala naman silang maipakita na mga concrete na mga evidence. Kung may pinakita mang picture ko, sabi nila may pinakita raw na picture ko, ano ba yung context nun? Saan ba yon? Ano ba yung nangyari doon? Kaya yung sinasabi nila ay pinabubulaanan namin at lies ang lahat ng mga sinasabi ng mga Marines sa amin. Yes, Ma'am France. Bali, yun, nabanggit po rito, no, yung mga kabayan black, may mga insertions di umano. Pero yung mga nabanggit po dito, pawang mga miyembro rin po ng mga kabayan black, Ma'am France. Ano po kaya yung nakikita po nating dahilan, gayong tayo po ay pinapabulaanan itong statement po ng 18 ex-Marines? Ano po kaya yung dahilan po bakit po tayo ini-involve dito po sa mga anomalya ng flood control projects insertions? Well, Bombo Justin, umpisa pa lang alam na natin yung mga nasa likod niyang ng mga Marines na yan. So it is a desperate political demolition laban sa amin na mga makabayan. At kung papansinin mo, doon sa mga listahan, karamihan doon ay miyembro ng constitution, mga prosecutor ng impeachment process, di ba? At merong sa mga listahan mula sa original, merong mga dinagdag, merong mga binawas. Like for example, doon sa original na ipinakita ng mga Marines, nandoon si Loren Legarda, Joel Villanueva, Villar siblings, at saka si Go. Tapos kahapon, wala na silang ipiresinta, dinagdagdag lang, no? Si Terry Ridon, si Father Flaby, si Tito Soto, si Erwin Tulfo, to mention some. Kaya talagang for example, yung mga prosecutor na in-involved din dito, sila Congressman Zias, Chua, Luistro, no? Na talagang nakita natin yung halata, no? Obvious yung sinasabing political demolition sa mga nagsulong ng impeachment. Yes, Ma'am France. So dito ang paglilinaw po natin, ang Makabayan Black, hindi po tayo involved sa mga any flood control projects sa bansa, ma'am. And yet kung hindi po involved, paano po tayo naidadawit, no? Ano po kaya yung if ever magiging in case na ebidensya po na pwedeng makita itong sinasabi po ng 18 ex-Marines? Well, katulad nga ng sinabi ko kanina, ang motivation dito ay yung demolition job sa mga makabayan. Kasi alam naman nila na nagsulong tayo ng impeachment, naging tagapagsulong din tayo nung pagpapanagot kay Duterte, Rodrigo Duterte sa ICC, no? Kaya talagang ito yung talagang motivation. Pati nga yung mga kasalukuyang makabayan na mga
congressman ay idinawit na rin. Kaya talagang talagang halatang-halata na meron talaga itong malicious and baseless na paratang sa amin at gusto lang nilang sirain yung aming pangalan, ang Makabayan. Yes, po. Pero ito ma'am, dito po sa lagay po ng 18 ex-Marines, ayon po sa NBI, meron daw po nakausap na individual na meron pong kumbaga bribery na nagaganap. How do you see that information po galing po sa NBI, Ma'am Fran? Well, sana mahanap natin yung katotohanan tungkol diyan. It's again allegations. Kung yan ay ipipresenta ng NBI director sa mga susunod na hearing, well and good para makita natin yung totoo, no? Totoo ba talaga yan na binayaran? Kung totoong binayaran yan, para lang magsinungaling, gumawa ng mga kwento para idawit yung mga makabayan at iba pang mga kongresista at senador, ay talagang hindi yan talaga dapat na paniwalaan. At dapat din yan sigurong dapat din yan sigurong kasuhan, no, kung yan ay nagsisinungaling, no, talagang dapat na bigyan sila ng lesson. Eto ma'am, ano na po yung next na hakbang na gagawin po natin to defend nitong ating pangalan din po dahil dinadawit po tayo ngayon dito sa anomalya po ng flood control scandal, Ma'am Franz? Well, pinag-aaralan pa, no, Bombo Justin, kung anong legal remedy dito. I mean, a real legal action na gagawin natin. Kasi ang Makabayan naman, hindi naman ito nagpa-file ng libel. Kasi kinikriminalize naman natin yung libel, dinidecriminalize. At saka yung cyber libel. Baka mga mga civil, like yung perjury or whatever. So, hindi ko pa alam kung ano talaga yung pwede, appropriate na ikaso dito sa mga nagdawit ng mga pangalan ng Makabayan dito sa mga flood control mess o flood control anomaly. Yes, ma'am. If in case, ma'am, patawag po tayo, no, or magkaroon po ng pagpapatawag din po dito sa ongoing o pagpapatuloy po ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee, gaano po kahanda ang Makabayan Black para sagutin po itong allegation po ng 18 ex-Marines? Well, ready naman kami, no, sasagutin face to face etong mga Marines na ito, no. Kaya lang pag-uusapan pa rin namin sa Makabayan kung ano yung talaga, no, kung ano talaga kailangan namin makuha talaga yung mga affidavit nitong mga notarized affidavit nitong mga Marines bago kami humarap. At ready kami na at sila dapat na magpatunay, 'di ba? Sila dapat ang may mga konkretong mga ebidensya na nakita nilang may pera kami, may tinanggap kaming pera, meron dinala sa amin na mali-maleta. Na kasi ganyan din, Bombo Justin, sabi niyong una nung press ko nila nung una, nakatanggap daw kami ng mali-maletang pera. Ngayon naman ay paper bags na lang, no, na kinukuha namin doon daw sa office o townhouse ni Saldico. So sila dapat yung magpatunay, no, sa konkreto yung sinasabi nilang pinaparatang nila sa amin. Yes, ma'am. Pero paano kayo naiuugnay ngayon kay former Representative Zaldico na kumbaga may mga personal na transaction, may mga personal na usap din po ba kayo ni former Representative Zaldico, Ma'am Franz? Kaya parang ikono-connecta po tayo dito sa mga flood control scandal. No personal. Siguro kapag nasa loob naman ng Congress yan, 'di ba? Nakakausap mo during the budget hearing, no, katulad nga nung isang Marine, sinabi niya, nakita niya si Laila de Lima at binabawi niya na parang hindi pala congressman si Laila de Lima pero nilagay niya at sinabi niya na tumanggap daw ng pera o maleta. So, siguro itong mga Marines na to, kilala kami, no, kaming mga Makabayan, at kilala kami na laging present dyan sa Kongreso during the budget hearing. So, syempre, meron ding mga pag-uusap, di ba, tungkol sa budget, tungkol doon sa mga kahilingan ng aming sektor na mailagay sa budget.
Like for example, yung pagtaas ng sweldo ng mga teachers, paglalagay ng mga benepisyo, at saka yung mga kahilingan ng mga manggagawa at mga magsasaka, mga fisher folks. So baka yung mga bodyguard or hindi ko nga nakita yung mga yan nakikita kami na nag-uusap-usap kung saan para pag-usapan yung tungkol sa budget. Pero bukod po dun sa flood control anomalies, ma'am, may mga other infra project din po ba tayo as a former teacher party list po or as a former representative po ng Alliance of Concerned Teachers, Ma'am France? Wala kaming hard project. Yung mga hard project kasi yan mga infrastructure. Pero syempre ina-avail din namin yung mga soft project katulad ng ng para sa DOH, yung medical assistance, yung sa TUPAD, yung sa AIX, no? Dun sa Department of Social Welfare and Development. Pero wala kami instance na kami ay nagpunta doon sa lugar ng payout, kami yung naghawak ng pera, walang gano'n na nangyayari. Kaya talagang talagang itong mga pera na ito from the agency, diretso 'yan sa mga tao. So meron lahat kasi ng mga kongresista ay merong ganong mga soft fund na ibinibigay doon sa mga taong nangangailangan ng medical assistance, burial, at iba pang mga pangangailangan. Yes, ma'am. Ma'am France, balikan ko lang din po itong naging pahayag po ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mayroon nga pong individual na nagpunta po sa kanilang opisina na di umano'y may bribery na nagaganap dito po sa mga 18 ex-Marines. Pero meron pong statement din po dyan ang ilang miyembro po ng 18 ex-Marines at iginigiit na wala pong bayad. Kusa po silang nagpunta dito at ipresenta at pinaglalaban na lahat po ng mga kongresista, mga senador at mga former representatives ay involved po talaga dito. Paano po natin nakikita rin po itong paglalaban po ng 18 ex-Marines na may katotohanan itong kanila pong binabang? Well, it's a battle of words, 'di ba? Battle of words nung dalawang panig. Kaya nga maganda humarap sila sa magiging hearing ng Blue Ribbon Committee sa Monday na pamumunuan ni Senator Erwin Tulfo para makita natin talaga kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kasi pwedeng magsabi ng isa na ganito, pwedeng hindi. Pero kung matatanong mo na yan, makikita mo talaga kung sino dyan yung nagsasabi ng totoo at hindi. Kaya kailangan talagang mapanood natin sila, makita natin sila kung paano sila tanungin ng mga senador sa hearing para malaman natin kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Tama. And other than that, ma'am, may panghuling mensahe na lang din po kayo or mga karagdagan na nais niyo pong sabihin dito po sa ating programa. Go ahead po. Well, thank you, Bombo Justin, sa ating pong mga kababayan dyan sa Bicol. Nananatili po ang makabayan na matatag, no, sa paninindigan. Wala po tayong mga tinatago at mga walang malinis ang record ng makabayan pagdating sa mga pondo na yan at ginagampanan namin ang aming katungkulan bilang mga mambabatas. At wag po tayong magpadala dito sa diversionary tactics na ginagawa ng mga ibang senador dahil alam naman natin malapit na ang impeachment trial. Mag-focus po tayo sa pagpapanagot, holding the powerful accountable doon sa mga may anomalya. Unang-una na diyan si BP Sara at syempre hindi natin binibitawan din yung pagpapanagot sa mga sangkot, sa lahat ng sangkot sa mga proyekto, flood control man yan o anuman na sa anomalya. So tama-sama po tayong humingi ng accountability. Maraming salamat. Magandang hapon sa lahat.